Ang pelikulang ito ay pinamagatang Last Nights. Ito ay tungkol sa katapatan, kalayaan, at paghihiganti. Noong panahon ng malalaking digmaan, isang sundalo mula sa maharlikang angkan ang bumangon at nagtayo ng sariling imperyo. Simple lang ang kanilang batas. Maging matapang gaya ng isang maharlika, magkaroon ng mabuting puso, at maging matapat sa kanilang pinuno. Sa lugar na ito tanggap ang kahit sino. Anuman ang kulay, antas sa pamumuhay at paniniwala. Kaya lang hindi lahat ay nasisiyahan sa kanilang samahan. May iilan na walang ibang layunin kundi sila ay pabagsakin. Pero dahil sa husay nila sa pakikipaglaban, hindi sila basta natatalo. Bawat kalaban ay binibigyan nila ng pagkakataon na mabuhay. Pero sadyang mas pinipili ng mga ito ang mapait na kamatayan. Si Commander Raiden ay ang pinakamatapat na tauhan sa Bartok clan. Ngayong araw ay may dumating na lalaki na may dalang mahalagang sulat. Galing ito sa Kapitolyo, at personal na ipinaaabot sa pinunong si Lord Bartok. Nang mabasa ang nilalaman ng sulat ay hindi niya mapigil ang kanyang galit. Ipinapatawag siya ng bagong halal na ministro, para daw pag-usapan ang mga bagong tuntunin. Alam niya na gusto lang nitong manghingi ng suhol. Pero wala siyang balak na pagbigyan nito. Pinayuhan siya ni Raiden, na sumunod na lamang sa Agos dahil baka manganib ang kanilang kaharian. Hindi siya nakinig dahil hindi niya maaaring konsentihin ang ganitong klase ng korupsyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang nanghinas si Lord Bartok. May iniinda siyang malubhang sakit. Pero ibinili niya na huwag ipaalam sa kanyang asawa at anak, na noon ay lumapit sa kinaroroonan nila. Masayang ibinalita ng kanyang asawang si Maria, na ang anak nilang si Lily ang nangunguna sa music class. Sa labas ay patuloy na nag-iinsayo ang mga kawal, sa pamumuno ni Lieutenant Cortez. Sinisigurado na handa sila sa lahat ng oras. Dumating si Raiden para ipaalam na maghanda, dahil aalis ang kanilang hukbo papuntang Kapitolyo. Pagkatapos ay umuwi siya sa kanila, para magpaalam sa kanyang asawang si Naomi. Hindi niya binanggit kung gaano kadelikado ang kanilang misyon. Nang gabing yun habang natutulog ang kanyang asawa, ay pinuntahan siya ni Lord Bartok. Isinama siya sa libingan ng pamilya nito. At ipinakilala ang mga nakalibing dito. Ang lolo nito na lumaban noong panahon ng digmaan, na siyang nagtatag ng kanilang kaharian. At ang ama nito na nagprotekta sa kanilang mga lupain. Nakahanda na rin ang libingan ni Lord Bartok, pero wala siyang anak na lalaking tagapagmana. Naalala pa niya nang una niyang makita si Raiden. Isang binatilyo na walang direksyon ng buhay, at lulong sa alak. Pero ngayon ay mas mahusay pa sa kanya pagdating sa pagdedesisyon. Iniabot niya dito ang sandata, at sinabi na ito na ang magmamana sa trono sa oras na siya ay mamatay. Nagulat si Raiden sa narinig, dahil pamilya lang ang dapat na mamuno sa kaharian. Pero wala itong ibang mapagkakatiwalaan maliban sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sandatang simbolo ng pagiging pinuno, at ang kaakibat na responsibilidad nito. Kinabukasan ay naghanda na sila sa paglalakbay. Si Lord Bartok ay nagpaalam sa kanyang asawa at anak. May inihanda siyang regalo para kay Ministro Gezamat. Alam ng mga asawa nila na mapanganib ang kanilang haharapin, kaya hindi mapigil ng mga ito ang umiyak. Sa kanilang paglalakbay ay inabot sila ng dilim. Tumigil sila sa gitna ng gubat para magpalipas ng gabi. Hindi napigilan ng batang kawal na si Gabriel, ang magtanong tungkol sa pagkatao ni Raiden. Dahil may mga balita siyang naririnig, na si Raiden ay walang dugong mandirigma. Maagang naulila sa magulang, kaya naging lasinggo at palaboy. Malupit din daw ito at walang awa kung pumatay. Sa kabila ng lahat ay hindi nagbago ang respeto ni Gabriel kay Raiden. Narating nila ang Kapitolyo, at tumuloy sa palasyo ni Ministro Gezamot. Sa kanyang tabi, naroon ang kanang kamay na si Ito. Excited nitong binuksan ang dala nilang regalo. Pero hindi maipinta ang mukha, nang makita na isang balabal lamang ang laman ng kahon. Sa galit ay nagbanta ito na humanda sa haharapin ng kanilang kaharian. Sinabi ni Raiden na kung alam niya lang ang laman ng kahon, siya na lang sana ang naghanda ng regalo. Pero sinadya talaga ni Lord Bartok na yun lang ang ibigay. Dahil wala siyang balak na sumunod sa gusto ng mga kurakot na opisyal. Hindi niya hihintayin na maubos ang lupain niya bago siya manindigan. Pero lubos na nababahala si Raiden sa magiging resulta ng kanilang pagmamatigas. Kinabukasan ay naglaro ng chess si Raiden at Ito. Napansin nito ang maganda niyang espada kaya hiniling na makita. Lalo itong namangha nang malaman na regalo ito ni Lord Bartok sa kanya.
Sinabi na bihira ang magkaroon ng Panginoon na may puso para sa mga alagad. Ipinakita naman ni Gezamot kay Lord Bartok ang kanyang kayamanan. Gagamitin niya daw ang mga ito sa pagpapaunlad sa nasasakupan. Pero diniretso niya ang ministro na wala itong makukuhang pera mula sa kanya. Hindi siya natatakot kahit magsumbong pa ito sa emperador. Lalo itong nagalit, nagbanta na buburahin sa kasaysayan ang angkan ng Bartok, at hindi malalaman ng mundo na minsan silang nabuhay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay inatake ng sakit si Lord Bartok. Sinamantala ni Gezamot na gulpihin siya, at insultuhin sa kawalan niya ng tagapagmana. Sa kabila ng kalagayan ay nagawa niyang bumunot ng espada. Nasugatan niya ito sa kamay, at tinutukan sa leeg. Isang kawal ang nakakita sa kanila, at humingi ng tulong sa labas. Tinutukan agad ni Ito ng espada si Lord Bartok, kaya muntik nang magkagulo ang magkabilang panig. Pagkatapos ng insidente, ay kaagad na pumunta si Gezamot sa emperador para magsumbong. Sa harap ng mga maharlikang mamamayan at mga opisyal, ay nilitis si Lord Bartok. Ang kaso niya ay pag-atake sa isang mataas na opisyal. Bago ibinaba ang hatol, binigyan muna siya ng emperador ng pagkakataon na magsalita. Sinamantala niyang ibunyag ang lahat ng kasamaang itinatago ni Gezamot. Tinawag niya itong cancer sa lipunan dahil sa pangingikil nito sa mga maharlikang angkan. Hinimok niya rin ang mga tao na tumayo at manindigan sa tama. Hindi niya itinanggi ang paratang sa kanya, bagkus pinagsisisihan niya na hindi niya tuluyang pinatay si Gezamot. Sa mga narinig ay nagalit ng husto ang emperador. Kaya ipinataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa. Palalayasin sa kanilang lupain ang lahat ng kanyang nasasakupan. At buburahin sa kasaysayan ang kanilang angkan. Maliban pa dito ay pupugutan din siya ng ulo. Tumayo si Raiden para tumutol. Sa nakitang katapatan ay nainggit si Gezamot. Iminungkahi sa emperador na si Raiden mismo ang pupugot sa ulo ng kanyang Panginoon. Kapag hindi siya sumunod, ang buong pamilya Bartok ay mapaparusahan din ng kamatayan. Mariin siyang tumanggi. Mas gusto niya pang mamatay, kaysa sundin ang ipinapagawa sa kanya. Pero batid nila ang mangyayari kapag hindi siya sumunod. Kaya bilang tapat na kawal, kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang Panginoon. Binunot niya ang espada na si Lord Bartok mismo ang nagbigay. Huwag kang maghinagpis sa iyong gagawin. Ang huling habilin nito. Nanginginig ang kamay at umiiyak na itinaas niya ang espada. At pikit matang sinunod ang utos. Pagkatapos ay nakita siya ni Gezamot sa labas. Tinitigan niya ito ng masama, kaya natakot at kaagad na umalis. Bumalik sa emperador, at nagmungkahi na pati si Raiden ay bigyan din ng parusa. Pero iginiit ng tagapayo na wala itong nagawang kasalanan. Kaya mahigpit na ibinili ng emperador, na hindi pwedeng galawin si Raiden, puwera na lang kung may gagawin itong labag sa batas. Sa kabilang dako, binisita ni August ang kanyang anak na si Hana, na asawa ni Gezamot. Napansin niya ang malaking pasa nito sa mukha. Alam niyang sinasaktan nito ng asawa pero wala siyang magawa. Pagdating ng ministro ay nagsabi na hihiramin nito ang 1,000 kawal niya. Dahil natatakot na balikan ni Raiden. Ayaw niya sana dahil wala nang matitirang tauhan sa kanya. Kaya lang nagbanta ito na ibabalik siya sa pagiging mahirap, kasama ng kanyang anak. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Pagkatapos ay inutusan si Ito na pangasiwaan ang pagpapalaya sa lupain ng Bartok. Pinababantayan din ito ang bawat kilos ni Raiden. Bukal sa loob naman na tinanggap ni Raiden ang galit ng amo niyang si Maria. Pero si Prinsesa Lily ay naintindihan siya. Sinabi niya sa mga tauhan na maghanda ng lumisan. Dahil parating na ang mga kawal ng palasyo. Pero ang gusto ng mga ito ay gumanti. Ipinaliwanag niya na wala na silang ibang paglilingkuran ngayon, kundi ang kanilang mga sarili. Sa pamumuno ni Ito ay isa-isang pinaalis ang lahat ng mamamayan sa lupain ng Bartok. Pagkatapos ay sinunog nila ang buong palasyo. Kitang-kita ni Raiden kung paano naging abo, ang lugar na minsan ay kumupkop sa kanya. Karamihan sa pinalayas ay naging palaboy sa daan. Si Raiden ay pumunta sa bahay aliwan, at nag-umpisa na maglasing. Gaya ng utos ay sinubaybayan siya ni Ito. 1 taon ang lumipas. Ang mga dating tauhan ng Bartok clan ay may kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Kanya-kanyang paraan para mabuhay. Sa kabilang dako, patuloy ang pangingikil ni Gezamot sa mga maharlikang angkan. Sa labas ay ipinapagawa niya ang palasyo, at pinapaigting ang seguridad nito. Sa tibay ng bakal na tarangkahan, ay imposible na silang mapasok ng kalaban.
Balewala sa kanya ang gumastos ng malaki, dahil hindi naman galing sa sarili niyang bulsa ang pera. Patuloy niya pa ring pinasusubaybayan kay Ito ang grupo ni Raiden. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang makitang kahina-hinalang kilos. Nakakapagtaka lang kung bakit nananatili pa rin ang mga ito sa Kapitolyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagsama-sama ang ilan sa mga dating kawal ni Bartok, sa maliit na bahay aliwan na naipundar ni Thomas. Iba-iba sila ng pinagkakaabalahan. Si Cortez at Gabriel ay nangangasiwa sa mga bangka, ng isang mayaman na negosyante. Samantalang si Jim ay walang permanenteng trabaho. Sa gitna ng kanilang pagsasaya ay dumating si Raiden na pasuray-suray. Nawala na ng direksyon ang kanyang buhay pagkatapos ng mga nangyari. Walang araw na hindi siya lasing. Hindi gusto ni Cortez na makita siya sa ganoong kalagayan, kaya umalis sila agad. Kahit tinawag siya nito at niyaya na uminom ay hindi niya pinagbigyan. Sa loob ay may isang grupo ng kalalakihan, na masama ang tingin kay Raiden. Kinabukasan ay natagpuan siya ng kanyang asawang si Naomi, na nakahandusay sa daan at duguan. Hindi niya pinansin ang asawa, sa halip ay muli siyang umalis. Habang naghahanap ng trabaho si Jim, ay napansin niya ang dating kasamahan na si Josiah, na lumabas mula sa tarangkahan ng palasyo. Ipinagbigay alam niya ito sa isa pang kasamahan na si Rodrigo. Ayon sa kanyang nalaman, nagpalit ng pagkakakilanlan si Josiah para makapagtrabaho sa palasyo, bilang alalay ng tagagawa ng bakal. Sila ang gumawa ng malalaking panangga at ng matibay na tarangkahan sa harapan. Balak ni Jim na isumbong ito kay Gezamot, para makakuha ng malaking pabuya. Kaya lang paglabas nila, ay pinatay siya ni Rodrigo. Pagkatapos ay dumiretso ito sa isang tagong hideout. Palihim pala silang nagpaplano ng paghihiganti. Para hindi masira ang kanilang plano ay kinailangan nilang patayin si Jim. Ayon sa hawak nilang mapa, ang palasyo ni Gezamot ay imposibleng mapasok. Ang tanging daan papasok ay ang tarangkahang bakal. Pero kailangang may magbubukas sa loob, dahil imposible itong mabuksan mula sa labas. Ang tulay sa harapan ay ibinababa pagkatapos lumabas ng mga trabahador. Kailangan ng tao sa magkabilang panig para maibaba ito. Hindi dapat magising ang mga sundalong bantay dahil sobrang dami nila. Nagpagawa sila ng mga pekeng pagkakakilanlan para makapagtrabaho sa loob ng palasyo. Dito ay unti-unti nilang ginawa ang kanilang mga plano nang walang nakakahalata. Sa lupa ay naglagay sila ng mga pampasabog, at naglaglag ng tali sa tore. Sa kabilang dako, si Raiden ay patuloy sa kanyang paglalasing. Ang asawa niya naman ay nagpapakahirap na gumawa ng basket, para sila ay may makain. Nagmakaawa ito na ayusin niya ang sarili, dahil walang mangyayari sa kanyang pagluluksa. Hirap na din ito sa kanilang kalagayan. Hindi niya ito inintindi, bagkus ay kinuha ang espada sa aparador at muling umalis. Sa likod ng pader ay naroon si Ito, na patuloy na nagmamasid. Bumalik si Raiden sa bahay aliwan. Dahil wala na siyang pambili ng alak, ay ibinente niya ang espadang ipinamana sa kanya ni Lord Bartok. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Ito. Kinabukasan ay hinanap ni Naomi ang espada. Nang malaman na ibinente ito ni Raiden para lang sa alak, ay nagalit na talaga ito ng husto. Ang pagbenta ng espada ay patunay lamang na tinalikuran niya na ang pagiging mandirigma. Nawalan na ng pag-asa si Naomi na babalik pa siya sa dati. Kaya nagdesisyon na ito na iwanan siya. Gaya ng inaasahan, ay naroon uli si Ito at nakikinig. Samantala, namatay naman ang kanang kamay ng emperador. Kinausap niya si Gezamot tungkol sa huling habilin ng matanda, tungkol sa pangingikil nito sa mga maharlikang angkan. Itinaas niya ang ranggo ni Gezamot sa unang lupon, para mabantayan niya ang bawat kilos nito. Binalaan niya din na itigil na ang panghihingi ng suhol, pati ang pagkahumaling nito kay Raiden. Nakakahiyang tingnan na mas marami pa itong bantay kaysa sa kanya. Pag-uwi ay nagngit-ngit sa galit si Gezamot. Hindi naiintindihan ng emperador ang banta sa kanyang buhay. Sa kabila ng sinabi ni Ito na hindi na siya dapat mabahala, dahil tinalikuran na ni Raiden ang pagiging mandirigma, ay hindi pa rin siya mapanatag. Kaya may iniutos na naman siya dito. Pinuntahan ni Ito si Thomas, at binayaran ng malaki, para sa isang pabor. Habang nag-iinom si Raiden ay nilapitan siya ni Thomas, at isinama sa isang silid. Iniharap sa kanya si Lily, na noon ay pilit pinagtatrabaho sa bahay aliwan. Kaawa-awa ang itsura nito. Umiiyak na niyakap siya. Inakala na kaya siya nagpakita ay para iligtas ito doon.
Pero nanatili siyang walang kibo dahil wala ito sa kanyang plano. Sa kabila ng pagmamakaawa ay hindi niya ito pinansin. Sa nasaksihan ay napatunayan ni Ito na si Raiden ay hindi nabanta sa kanila. Nakarating kay Gezamot ang lahat at di masukat ang kanyang tuwa. Inakala na siya ay talagang malaya na. Pero nagkakamali sila. Dahil ang lahat ng ito ay taktika lamang para sa tunay na paghihiganti. Sa lihim na silid kung saan nagpupulong ang grupo ni Cortez, ay dumating si Raiden. Siya ang utak ng lahat ng ito. Ibinalik sa kanya ni Cortez ang espada dahil ang pagbenta niya dito ay palabas lang. Alam kasi nila na may mga matang nakamasid sa kanila. Sa tulong ng babae na dating nagsilbi sa Bartok clan, ay iginuhit ni Gabriel sa likod nito ang mapa ng palasyo. Na ipinakita naman ng babae kay Raiden. Mahigit 1 taon silang nagplano, nagsakripisyo, at naghintay. Ngayon na ang tamang panahon para kumilos. Inihanda nila ang kani-kanilang mga sandata, at tinipon ang iba pang mga kasama. Dahil kampante na si Gezamot, ay ibinalik niya na kay August ang 1,000 kawal na hiniram niya. Ngayong gabi ay handa na ang grupo ni Raiden para sumalakay. Ito ang huli nilang pag-asa, para mabawi ang reputasyon ng buo nilang angkan. Nagsimula silang sumugod, at maingat na pinatay isa-isa ang mga kawal. Madaling nakaakyat ng tore si Tully, at pinatay ang bantay sa itaas. Naglaglag siya ng tali, para makaakyat din ang iba pa niyang kasama. Pinatay ang mga nakabantay doon. Pagkatapos ay mabilis silang kumalat sa itaas. Ang ibang grupo naman ay sa tubig dumaan. Sinikap ni Tully na marating ang kabilang parte ng tulay. Matagumpay nila itong naibaba. Dito dumaan ang grupo ni Raiden at Cortez. Mabilis silang tumakbo papunta sa malawak na hardin. Sa lugar na ito hindi sila kaagad mapapansin. Mahimbing ang tulog ni Gezamot, habang si Ito ay nasa labas nagbabantay. Mula sa itaas ay kitang-kita ni Josiah ang ibang kasamahan na nasa hardin. Nang may nakita siyang paparating, ay nagbigay siya ng babala sa grupo ni Raiden. Nakapagtago sila at hindi nakita. Kaya lang sinugod si Josiah ng isang kalaban. Muntik na siyang mahulog mula sa gusali. Mabuti na lamang nakita siya ng isang kasama, at tinulungan na makasampa. Dahil wala nang natanggap na babala, ay hindi na naiwasan ng grupo ni Raiden ang ibang mga kawal. Kaagad naman nilang napatay ang mga ito. Kaya lang may isa na nakatakas, na mabilis hinabol ni Tully. Pero hindi niya naabutan, kaya nakapagbigay hudyat sa mga kasamahan. Naalerto ang lahat ng kawal sa palasyo. Si Gezamot ay nagising at nagsisigaw sa takot. Sa utos ni Raiden ay sila Olaf muna ang bahala na humarap sa mga kalaban, dahil sila ay kailangang mauna sa loob. 5 lamang silang natira, nahaharap sa napakaraming kawal. Ginawa nila ang lahat ng makakaya para lumaban. Si Raiden at Cortez ay papunta sa tarangkahan. Pinatay nila ang bawat madaanan na kawal. Matagumpay silang nakaakyat, at kinuha ang mga malalaking panangga sa dingding. Saka naghintay na bumukas ang bakal na pinto. Pero bago mangyari ang kanilang pagsalakay ay lumapit siya kay August. Bilin kasi ni Lord Bartok na kung kailangan niya ng tulong, si August lang ang pwede niyang pagkatiwalaan. Dahil matalik na magkaibigan ang dalawa. Isa lang ang hiling ni August. Ang mailigtas ang anak na si Hana, sa kamay ni Gezamot. Sa palasyo ay binasag ni Hana ang isang malaking salamin. Sa likod nito ay may lagusan, kung saan madaling nakapasok si Gabriel. Patuloy sa pakikipaglaban ng mga kasamahan ni Raiden sa labas. Hanggang sa ang ilan sa kanila, ay natalo at bumagsak. Si Rodrigo ay nakaakyat na sa tuktok. Sinindihan niya ang hawak na palaso, at hinintay na makalayo sa kalaban ng mga kasamahan. Saka pinasabog ang mga nakabaon na bomba. Mabilis namang natalo ni Gabriel ang mga bantay sa tarangkahan, at nagawang mabuksan ang bakal na pinto. Gamit ang mga panangga na nakuha, ay sinuong ng grupo ni Raiden ang nagliliparang palaso. Ilan sa kanila ang natamaan at hindi nakaligtas. Mag-isa na hinarap ni Gabriel ang mga kawal sa loob. Sa sobrang dami ng kalaban ay hindi niya nakinaya. Nagtamo siya ng maraming sugat, at bumagsak. Sinikap ni Cortez na makarating sa kinaroroonan niya, pero huli na. Dahil sa mga natamo niyang sugat ay binawian na siya ng buhay. Sa kabila nito ay tuloy ang grupo sa laban. Napasok na nila ang loob ng bahay.
Dito ay napakarami pang kalaban ang kailangang talunin. Si Raiden ay nauna ng umakyat, at pinatay ang lahat ng mga nakasalubong. Hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ni Ito. Sa malawak na bulwagan, ay nagkaharap ang dalawang magaling na mandirigma, na minsan din ay naging magkaibigan. Dahil parehong magaling, ay matagal ang kanilang naging laban. Hanggang sa malaglag sila sa kabilang palapag. Pareho silang nasaktan, at nahirapan na makatayo. Ang mga tao sa paligid ay tumigil sa pakikipaglaban, at inabangan ang resulta ng kanilang duelo. Nang muli silang nagharap ay naputol ang espada ni Ito. Nasaksak din siya sa leeg, na siya niyang ikinasawi. Pagkatapos ay pinasok ni Raiden ang silid ni Gezamot. Gamit ang hawak na sandata ay tinangka nitong sumugod. Pero sa isang iglap, ay napugutan ito ng ulo. Sumunod niyang pinuntahan si Thomas, ang traidor nilang kasamahan, para bawiin si Lily. Hindi ito makapaniwala sa nangyari, at labis-labis na nagpasalamat. Lumuhod silang lahat bilang pagpapakita ng respeto. Sa wakas ay nabawi nilang muli, ang karangalan ng kanilang buong angkan. Nang matapos ang lahat ay bumalik sila sa kani-kanilang mga pamilya. Pinuntahan ni Raiden ang asawa niyang si Naomi. Humingi siya ng tawad sa lahat ng sakit na kinailangan nitong tiisin. Dahil sa mga nangyari ay ipinatawag ng emperador ang iba pang mga opisyal, para pag-usapan ang nararapat na kaparusahan sa grupo ni Raiden. Isa sa kanila ang nagsalita, na bayani ang tingin ng mamamayan sa grupong ito. Ang tulad nila ang kailangan, para maayos ang bulok na sistema ng kanilang gobyerno. Kaya dapat maging makatarungan ang hatol sa kanila. Pero bago ito, ay kinausap uli ni Raiden si August. Alam niyang kamatayan ang naghihintay na parusa sa grupo niya. Pero napansin niya, na ang emperador ay nakabase lamang ng desisyon, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya hiniling niya dito na iligtas ang kanyang mga kasama, at siya na lamang ang tatanggap ng parusa, na siyang ang iminungkahi ni August sa harap ng emperador. Dumating ang araw ng paglilitis. Handa nang harapin ng grupo ni Raiden anuman ang maging hatol sa kanila. Pero nagulat sila nang si Raiden lang ang pumasok sa bulwagan. Naintindihan ni Cortez ang nangyayari kaya sinubukan niyang tumutol. Dahil hindi niya pwedeng akuin mag-isa ang parusa. Pero ipinaintindi niya, na kailangan may mamuno sa Bartok clan kapag siya ay nawala, at iniatas niya ito kay Cortez. Wala itong nagawa kundi ang pumayag sa gusto niya. Sa utos ng emperador, ay kinilala ang kanilang grupo bilang mga bayani. Dahil sa ipinamalas nilang tapang, ay naging pag-asa sila para sa mamamayan. Kaya lang ang batas ay batas, kapag nagkasala kailangang may managot. Handa na si Raiden na harapin ang kanyang parusa. Lumuhod siya sa harap ng emperador. Pumikit at yumuko, habang itinataas ng kawal ang espada na pupugot sa kanya. Pero makikita na muli siyang dumilat, nangangahulugan lang na hindi itinuloy ang hatol sa kanya. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy na suporta.